Akai, hindi naman parang nagiging punto kadalasan for Blacklist yung mga setups na manggagaling sa kanya. No? It's more of yung kung paano nito ma-deny yung gustong mangyaring mga team fights din dito ng RSG. Na kung iisipin, talagang kailangan mong ilayo yung mga players dito. Yung Detonax Welcome, yung mga Bloody Hunt, tsaka yung Black Dragon form later on. Even yung mga sayaw-sayaw ni Kusei, kailangan, pigilan mo yan. Sobrang potent nga ng burst damage na mayroon dito ang side ng RSG. Pagkadura sa'yo ay pwede kang ulanan ng Mystic Gush. Kaya naman simulan na natin ang ating pinakaunang laro of this best of 3 series. It's RSG versus Blacklist International. Ang pinakahuling serye ng regular season ng Season 13. Na baka mag-game 3, hindi natin masabi. Sulitin na natin. Nandito. Oo, primetime Sunday. Kung gano'n na mangyayari, ito yata ang unang araw na magana 9 games talaga tayo dito sa MPL. Parang kadalasan nga puro 2v. Wait lang ha! Grabe agad yung laban natin doon sa Mayabot. Nagkagamitan ng mga spells. Pero medyo mapipigi. Ay, hindi uuwi si Edward para itatry niya na maklear pa rin yung minion wave at hindi siya madedelay. Ayun o! Mainit, boss. Mainit, boss! Ano ba naman ang mga nakikita nating kaganapan dito sa XP Lane? Yan ang gusto ko! Oo, yan talagang action literal. Di tayo binitin. Binigyan talaga tayo. Sobra-sobra pa. Demon kahit mukhang bibisita pero hindi yata itutuloy. Nandyan na yung buong RSG. Oo, naramdaman din nila. Pero si Sensui ay nandito na rin. Pero mapipigilan yata yung pagkuha doon. Nag-level 4 pa nga si Sensui habang si Edward medyo mag-fruit slash lang muna. Fruit ninja pala. Habang si Demon kahit dito ay pipitik din. Talaga nagkakasuntukan yung mga players sa bottom lane. Medyo wala pang damage si si Edward. Mainly because wala pang item, nagsusuntukan na sila. Grabe, ramdam mo yung gigil no? Yung action. Tapos sila dito, tamang hold lang din ng wave para naman hindi sila mahuli sa pagpapalevel. Uy, Wow! nakuha! Naamoy gutom na si Kuya Light. Oo, sabi niya, ng oras na rin kasi. Anong oras na nga ba? 9:19. Ay, 9:19. That time check is brought to you by Infinix. Pupunta na tayo sa ating Turtle Cam at makikita na nga natin na mukhang Blacklist sa makakalamang sa pwesto. Napagan ng Petrify para dito kay Nats. Pero yung nga lang first blood na talaga para dito sa RSG. Ginamit na rin heavy spin. Mababawian lang din. Pero dito yung Mystic Gush ay ginamit na lang para mag-clear yung minion wave. Oh! Haji sa may bandang Geddy. Meron pang onward. Tapos double kill para dito kay Edward. Agent Zero is online. Pero mukhang hindi na mag-uulti dito si Haji. At sisimulan na nga nila ang mga ang turtle dito. Yep, Electo Final Blow as well as yung heavy spin ang alam ng RSG na wala sa resources ng Blacklist International ngayon. So it seems na mas confident talaga sila na i-take etong turtle na nakikita natin sa bottom lane. Even Nats using the Black Dragon form just to make sure na may additional zone. So kahit paano ay may naging sagot doon ang RSG. International, nasa kanila pa rin ang gold lead, mainly because nakakuha sila ng mga kills early on. 2-1 ang ating kill score at si Kusei pa nga ang pinakamayaman sa larong ito. Alam mo, para dito sa mga XP laners natin na medyo pwedeng maging detrimental or double-edged sword, yung gigil din nila sa isa't isa, lalo-lalo na napaka-importante nilang dalawa pagdating doon sa may mga objectives like yung turtle team fights. So we'll see kung medyo mag-hi, hello, tapos okay, mamaya na tayo. Tignan natin kung kakalma muna, no? Kasi parang tuwing up yung turtle, talagang nagkakainitan ang ating mga XP laners. But sa ngayon, mukhang babantayan ni Haji si Oheb. Oo nga naman, lamang sa laning yung Arit. Pati mo na lang samahan. Para kahit papano, meron talaga kayong ma-ensure na late game at hindi siya masyadong mabe-behind. Pero tama talaga kayo dun sa napansin natin. Ito ay hindi yung basta-bastang magki-clear lang muna ang mga XP at sasama na agad. May sarili silang aksyon na napapakita sa atin dun sa bottom lane. So magiging crucial din kung paano yung mga mangyayari in that particular lane dahil yung susunod nating objective ay magsuspawn nga dito sa bandang taas. So yung bilis nga ba nung respo na mabibigay nila ay aasahan natin sa clear lang tapos punta na o may mapipick off dito bigla. Medyo delikado. Ito lang in-north na dun sa may bottom lane. Si Edward ang kanilang nakuha. So successfully makakapagplato pa. Dito si Nats sa may bandang ibaba. Grabe, ang sakit talaga. Nag-flicker si Light para doon. Pero medyo mababa naman ang cooldown ng kanyang mga battle spell dahil naka-support emblem siya. And exciting makita kung ano pa bang mga gagawin na play dito ni Light. Dahil sa ginawa nyo doon sa XP lane ay medyo wala siyang ultimate in this fight.
Yep, andito si Haji though. Pero Edward, hindi na nga rin yata mag-clear. Dediretso siya. May malaking kalamangan nga lang yata si Nats as compared sa kanya. Not just in terms of levels, but even in terms of gold dahil may nakapag-energy shield sa baba. Oy, si Haji ang kinagat dito. Pero yun nga lang, tinan natin, heavy spin para mapigilan. Nakapag-flicker out pa, mabubuhay. Pero yun nga lang, Oheb makakakuha ng kill. Nagkapalitan dito ang ating dalawang teams. Pero napakagandang pagkakasecure ng objective para dito sa side ng Blacklist. At dahil dyan, actually RSG pala oo. ang naka-confirm ng turtle na yon. Agarang pag-flicker para kay Oheb. Alam niyang kakagatin na siya. Nakita niya, nakabukas na yung bibig ni Light eh. Grabe, pantay na pantay lagi yung mga palitan. Pero dito sa bottom lane, makakabawi ba kay Uy, Nats? grabe naman yung balik buhay dito ni Nats. Talagang ramdam na ramdam mo yung Cha Essence Oo. doon sa moment na yun. Talagang parang naligo siya sa Cha Essence. Pero si Light naliligo sa platito. Wow. Conceal para rin lalong makatakas on top of yung rapid boots na pinili niyang i-first item. Kaya ang bilis gumalaw nitong Franco ni Light. So asahan mo bukod na sa paulit-ulit at maya't maya meron siyang bloody hunt. Mabilisan lang din talaga siya makakahabol ng mga players dito ng Blacklist International kapag ka napabayaan siya. Pero so far, maganda yung pagkakapantay-pantay ng mga lanes natin. For the gold laners, 100 lang halos yung difference. Dito sa XP, medyo may significant difference at kamuntikan. Medyo si Light, favorite dito sa XP bumaba Tinignan ako ni Shantel, nakita niya, umiwas din ako dito sa casting test. So nakita ko yung Iron Hook, lumingon ako sa malayo eh. Hindi sanay kasi Benedetta din yung hero na ginagamit mo. Nakita ko eh, parang yung mga ganong kasing angulo, yung tipo na pag naglalaro ka, yung iwas mo kasama yung katawan. Parang pati ikaw eh. Nararanasan mo ba yun? Yung Akin pati cellphone. pati cellphone, inuurong. Ngayon oh. Pero ito, speaking of urong, medyo naurong nga lang doon. Yung mga inikutan ni Sensui, hahabulin dito si Light pero buhay pa rin. Ngayon naman, papasok ang Dragon for the side of RSG. Napakaganda petrify at napakaganda rin dito ng mga damage ang binibitaw ni Kusei. Kaya naman si Ohoy makukuha ni Sensui ay patay na rin. What a petrify play mula kay Nats. Nakahanap ng tatlo tapos ginising pa niya mula sa conceal eh. Parang nung nasa Dragon siya, conceal reveal, conceal reveal. Oo, literal na go time yun for RSG kasi nakita naman nila yung resources na nagamit ng Blacklist. Wala ng heavy speed. Pero speaking of, i-clear ni Edward yung mid. Kailangan na kailangan talaga nilang depensahan pero hindi sapat para makatakas. 5 players pala ng RSG yun nandun. At dahil sa pagiging agresibo ng mga Raiders, 2,000 na ang kanilang kalamangan at itutuloy pa nga nila. Mystic Gush ginamit na rin agad-agad para makuha ang turtle na to. That's 3 turtles secured para sa RSG. Lumalaki yung kalamangan ng RSG dito para sa ating game. At grabe si Aqua din pumosisyon. Parang hindi mo biglang mapapansin na may Mystic Gush na pala Oo. na bit-bit yung cord. Tapos yung mga ganong klaseng abilities kasi na percentage health damage, Oh. pati yung mga objectives, mabilis matunaw. Yes, pero speaking of percentage or yung HP damage, no? Glowing Wand ang inunang kuhain pala rito ni Yue. So, maagang sagot ang gusto niya dito sa makukunat na members talaga ng RSG. Especially si Nats, si Light at si Demon Kite, no? Talagang kanina pa nakikipagbabaran, nakikipagharapan. Pero napaka-crucial dito ng timing so far sa nakikita natin from both teams. Lagi at laging yung nakikita nating Task Force RSG, mabilis ang go kapag alam nila na may mga resources na na-waste for Blacklist. Grabe, yung kaba natin sa Iron Hook, napapabilis yung salita eh. O mga gahibla na lang kasi tatama na eh. Yun yung tipo na parang pag may binato sa'yo, mararamdaman mo yung hangin. Oo na, parang dumaplis. Dumaplis na sa'yo. Saglit. Si Kuya Light nagse-stretching pa lang yan eh. Oo. Mamaya tatama na yan. Saktong-sakto tumama na talaga. Aray Kaya ko, naman dito boss. si Sensui ginamit na yung heavy spin. Habang si Haji dito magiging target. Pinasok pa ni Kusei sa mabandang likod. At si Haji mamamatay na rin. Ginamit na nga dito ang spell. And Nats with the killing spree. Tatlo nawala para sa side ng Blacklist. Bakit ganun yung bawas ng RSG? Parang ang sakit naman nun. Kaya nga, you would think na ang gandang sagot na nung Earth Shatter pang-cancel dun sa nakikita nating Bloody Hunt o tampigil man lang sa aggression ng RSG. Pero at the same time, yung amount of damage na nakikita natin mula sa Raiders ay talagang hindi mapantayan ngayon na Blacklist International. At yung maging ito, pwesto. Napakaganda flicker out para kay Aqua. Kaya naman mabibigyan din dito si Edward. Pero papasok ang Blacklist International. Mapipigilan dito si Kusei. Pero lamang pa rin dito ang mga Raiders. Makakasalubong pa nga si Oheb. Mega kill. It's the Nats. Wow. And
entertainment. Pero mabibigyan lang din naman ng Blacklist. At mukhang makakakuha pa nga ng kill si Haji. It's a 2-for-2 trade. Lamang ba rin ng RSG ng almost 2K gold lead. Pero dahil doon mukhang makikita natin na bumabakat na rin pala ang damage ng mga agents sa Raiders. Yes, this is the same Edith Nathan combo na pwede nating i-expect na magiging maganda talaga ang defensa kapag umangat na ang RSG or nag-attempt mag-go for the pushes. And namamanage din naman ng Blacklist International kahit papaano yung kanilang bottom lane na ngayon nga, nakikita natin, inaangat ng pilit na ni Agent Zero dito sa kanyang Benedetta. Pero for this upcoming Lord ay magiging crucial yung speaking of positioning sa keys to victory ng ating dalawang mid laners kasi unti-unti nakikita na natin na mas nagkakaroon na ng opportunities yung mga XP laners na ma-backline din at hanapin sila. First Lord of the game. Alam natin na talagang kakaiba mag-Lord Dance ang dalawang kupunang ito. Kaya hindi na tayo magtataka kung magkaroon ng mga kakaibang maneuver. Pero meron din kasing Franco Yung tipo na isang hook pwedeng magbago o tumigil yung sayaw. Oo, tapos if ever na gamitin pa yung flicker, no? Parang mahihirapan ka na lang talaga kung sino pang pwedeng kagatin dito ni Light. So kaya hindi masyadong makapagtambay yung mga players doon sa bush. Si Haji, bibigyan nila dito. Kaya naman makakapag-flicker out. Napakagandang EG Boys. So daming mga skills na nagamit dito ng RSG para lang doon, para targetin sana si Haji. At agarang pag-recall, Flicker is burned. Light with the conceal. Sensui at ang sunod na target. Hindi tatama yung Iron Hook. It's another retry battle between Demon Kite and Sensui. Counter conceal mula kay Haji. Habang nangyayari yun, na tinawag na nga dito ang Dragon ni Nats. Nakaabang na rin si Edward doon sa may badalikod. Napakagandang hook. Si Haji pa rin matatamaan nila doon. Ginamit na yung Petrify. Mawawala ng buhay si Nats. Ginamit na rin yung Heavy Spin. Pero free hit lang para kay Kusei. Habang yung Lord meron mapakitlat! Napakasakit na damage dito from the players of RSG. At tuloy-tuloy lang ang laban dito. Kinain pa at Hidora. That's a 2-for-2. Dalawa ang pinatay ni Demon Kite. Task Force RSG 2.3K para dito sa ating game. Naku, nasa RSG din ang Lord at nakakagulat makita yung kanilang naging mabilisang pagbawi doon sa nakita naman natin na supposed engage. Maganda ang naging response nila knowing na may mga knockburn talaga dito na crucial skills and battle spells from Blacklist International. For instance, yung flicker dito ni Yue as well as yung EG Boy, agaran talaga ang kanilang naging desisyon na i-commit na doon yung laban. And hindi naman sila nagkamali doon, napasa kanila yung Lord, na-expose or nakuha na yung mid lane inhibitor turret and lalo lang nilang napalaki yung agwat in terms of gold. At sulit naman ang pag-push sa Lord in the mid lane dahil nga nakakuha ng inhibitor turret ang side ng RSG for Blacklist ay mabuti na lang ay nabuhay na rin sila agad-agad. Panoorin natin ang instant replay hatid ng Infinix. Ano ba nangyari dito? Initially, nakakakuha talaga dito ng magandang mga free hit or nababawasan talaga ni Oheb yung mga players dito ng RSG. Pero again, this unexpected Detonas welcome na sinalubong din ni Edward. Hindi natin inisahan pare-pareho yung amount of damage na manggagaling doon sa Detonas welcome. At yun ang naging kumbaga finishing touches ng RSG doon sa team fight na ngayon ay mukhang sobrang favorable na for them. Additional 3.9k na yung alamangan na meron sila. At ayaw talaga nilang bitawan ito dahil tuloy-tuloy lang kanilang pagpunta sa loob ng jungle ng Blacklist. Pati sariling buff ng Blacklist ay ayaw na nilang ibigay. Oo, talaga nga nire-raid na nila lahat ng mga pwedeng kuhanin. Si Sensui doon ay medyo aaray pero hindi rin ipipilit dito na pumasok ng RSG. Inaantay nilang mag-clear muna ng minion wave. Disiplina ang kanilang ipinapakita. Aaray pero hindi bibigay. Hindi siya nag-heavy spin doon. Hindi talaga. Kailangan lang nilang pangkawakan kung ano man ang mga natitira nilang objectives dito. Again, we're talking about an Edith as well as a Nathan na nakikita naman natin ngayon ay nabubuo na yung mga kinakailangan na items na Feather of Events, Starlium, and Holy Crystal nga ay meron na rin siya actually. Wow. Divine Glaive na rin para sagutin yung ilang mga nag-decide pumulot dito ng Radiant Armor sa side ng RSG na tatlo pala sa 5 players nila. So kahit papaano yung mararamdaman na rin natin na bumakat yung damage talaga dito na hawak-hawak ni Obed. Meron ng preview kanina na nakita natin nung nakapag-free hit lang siya. Pero ang struggle din talaga dito is yung paghabol ng Black Dragon form and yung pag-reserve din ng Petrify ni Nats. That's true. And none of Blacklist is may purify, no? So the moment na may matamaan ng tatlong Petri,
Tatlong Petri talaga yon. Walang takas kahit isa dahil puro flicker ang kinuha ng Blacklist dito at yung choice na yon ay kailangan nilang ipakita no kung bakit nga ba flicker ang kanilang kinuha despite having a lot of crowd control coming in from RSG. Parang ang hirap ngayon na para sa side pala ng Blacklist na hanapin si Kusei. So, 5-1 na 10 KDA na pala. By the way, ginamit na dito ang flicker. By the way, ni Haji. Oh, hinahila pa nga. Saan ka daw pupunta? Para tago 4 nakita nating move doon. Para sinabang sa mga players ng Blacklist. Pero again, merong Lord na pwedeng kuhanin. Doon na lang yata muna sila pupunta. Maganda man na naging flank ni Nats. Disiplina pa rin ang call ng RSG para sila ang maging lamang sa ating Lord. Kalmado rin. Sabi ni Ohep ay hindi muna na ilalabas ang entropy hanggang sa alam niya na hindi pa nakakatalon si Nats. Pero speaking of talon, Heavy spin din ay naikas na nung moment na yon. So, pwedeng diretsuhin ng RSG for Ayun the na. Lord or pwede din naman na kumuha dito na pwede targetin from Blacklist. Wow! Sensui makukuha nila at diretso pa doon sa Ay, Itonas. ay! Welcome. Nadamay pa nga si Edward doon. Triple kill para kay Kusei. At parang mala shotgun, lumabas dun si Demon kahit ginulat yung dalawa. Another beautiful Detonas welcome mula kay DK. hindi natin inakala na ganito kasi yung Benedetta napaka maasahan in terms of yung mga iwas pero lagi at lagi siya yung nagugulat talaga nung Detonas welcome o nung mga Duraso. Dalawa lang ang natitirang tumepensa. Delikado ito for Blacklist International. May Black Dragon form na naman pala. Ooh, Yue! Dito sana na dedepensan ay mabibigyan na rin. May immortality si Haji at unti-unti nang kinukuha ng RSG ang game number 1. At dahil dyan, selyado na ang RSG with a one-win condition na kailangan nila sa top 3